Safety check muna po tayo. Are you wearing your mask? And your face shield? So, double safety. Mag-ingat po tayo, no? Sa ating ngayon, sa present situation natin. Medyo nag-increase po yung ating number of cases, and in spite of that, we are not afraid. Amen? No? But we will gonna follow the protocol, yung safety protocol, and we do believe that our life is in the hands of God. Amen. So, whether ikaw ay nasa labas o nasa loob ng bahay mo, kung ikaw ay iingatan ng Diyos, you are safe. Amen. Marami naman nandun lang sa loob ng bahay, no? But, and yet, alam naman natin, pagka sinabi na ni Lord, finish or not finish, close your eyes. So, yun lagi sinasabi ni Pastor Alan sa atin. So, we are not afraid and we are unstoppable in serving the Lord. So, welcome po sa bawat isa on our second service. Amen. So, we are in the transformation series. Nasa pangatlo na po tayo. And the third segment po is transformation series through the storm. Say, through the storm. Amen. And through this pandemic, it seems that every one of us is in the storm. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. No? Yung mga na-lay off, yung nawalan ng trabaho, nag-bankrupt ang negosyo, okay? And nagkaroon ng financial drought, and whatever it is, we may call it storm. Okay, so lahat pang medyo mainit po, no? So, hayaan natin workout po natin yung ating ventilation. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang sasagot. Bino-workout po natin yan, and ang susunod po natin is itong side na to, i-open natin to para ma-accommodate pa natin ang greater number of people, at i-aakit na natin ang mga bata. Promoted sila sa second floor. Yun, so we can invite more people para hindi lang, of course, na dumami tayo, kundi para maraming makakilala sa Diyos at maligtas. Amen? And this is a great call to all of us, no? Kaya ito yung topic ko ngayon, through the storm. Alam niyo ba na ang storm ay inaalaw ng Lord sa atin para mangyari yan in order to bring revival. Okay? Para magkaroon ng revival. So ito yung i-share ko sa inyo, 3 storm sa Bible. But no, any storm that will happen or that happened in the Bible or even in the present time, sabi po sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose and glory. Kaya kahit may bagyo ka ngayon, now when you are in Christ and you love God, through the storm, there will gonna be a great result in your life. Do you believe that? Are you convinced? Medyo parang yung iba, disoriented pa, no? Kailangan talaga naka-open, naririnig niyo po ba? Clear ba dyan sa likod? Clear naman, malakas naman. So, focus na lang tayo, no? Kasi medyo, bukas yung natin, bukas yung taas. Hindi pwedeng pakayan. So anyway, there are 3 stories in the Bible that brings transformation and revival after the storm. Merong 3 storya sa Bible na nagdala ng pagbabago at ng revival after ng storm. Kaya kung may problema ka, if you have the trouble, if you have that storm in your life and in your family, expect, when you are in God, expect great things to come. No? Greater things is yet to come when you are in the Lord. So itong story na to, the people who went through a storm brings them into something glorious. No? Glorious and something marvelous in their lives. Nagkaroon ng great, glorious transformation
transformation and marvelous revival. Number 1 is si Jonah. Sa Jonah chapter 1 verse 1, the Lord spoke to Jonah. He said, "Leave at once, run and home, ang iyong pangalan, umalis ka, and you go to the important city, Nineveh. Nineveh comes from pero ang sinabi dito, mahalagang bayan, mahalagang city. Kahit na makasalanan, pinahalagaan ng Diyos. Kaya sabi ng Lord kay Jonah, go to Nineveh. Because this city is so wicked. Kasasamahan nila. No? They are disobedient. Masama sila. Unfortunate. Grabe ganun ang pagmamahal ng Diyos. Kahit masama ang mga tao, kahit na tumatalikod sa Diyos, inaalala pa rin ng Panginoon. Okay? So, sa verse 3, basahin natin, Jonah immediately obeyed. Hindi, wrong. Jonah immediately ran away. No? He tried to run away from the Lord by going to Tarshish. He went to Joppa and went to a ship going to Tarshish. Alam niyo ba na from Joppa to Nineveh, 550 miles lang. Pero Joppa going to Tarshish, 2,500 miles. Mas malayo pa ang Tarshish kaysa sa Nineveh. Malapit lang sa kanya yun. And yet, no, nung inutusan sa ng Diyos, ayaw niyang sumunod kasi masama nga ang Nineveh. Pumunta siya sa mas malayo. Minsan, pag tumatakas tayo sa Diyos, mas malayo yung pinupuntahan natin at ang sabi dito, He paid for the trip. Gumastos pa si Jonah para lang suwayin ang Diyos. He paid for the trip. No? He went on board. He wanted to go to Tarshish to get away from the Lord. Tumakas siya, no? Tumakbo siya sa tawag ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. At anong sabi sa verse 4? The Lord caused a violent storm. Nagpadala si Lord ng malakas na bagyo. The storm was so powerful that the ship was in danger of breaking up. Malapit na silang ma-shipwreck, malapit na silang lumubog. And the sailors were afraid. They cried to their gods for help. They began to throw the cargo overboard to lighten the ship's load. Let's pray. Father God, in anything, in everything, Lord God, we still thank you. In our health, we thank you, Lord God. In trials, we thank you, Lord. In our needs, we thank you, Lord. In our abundance, we thank you, Lord. In everything, we give you thanks. Lord, sa umaga pong to, hayaan mo, Lord, na makita namin, ma-realize namin that anything that you allow in our lives, God, you are in control and you have a good purpose. Tulungan mo po kami maintindihan ang iyong kalooban at hindi lang maintindihan, kundi masunod po. Maraming salamat po and continue to bless your people. Holy Spirit, speak to us in Jesus' name. Amen and amen. Now, si Jonah po sa chapter 1, inutusan ni Lord, pumunta sa Nineveh para mag-preach. Okay? Para mag-share ng word of God kasi nga they are perishing. They will gonna die because of their sin. The wages of sin is death. Kaya pinadala si Jonah para warningan kasi nga mamamatay sila dahil sa kanilang kasalanan. But because Jonah was full of bitterness, galit siya sa Nineveh kasi grabe naman yung Nineveh talaga. Anong ginawa nila sa Israelites? Na parang, siyempre pagkaaway, parang ayaw mo maligtas eh. Pagka may ginawang mali sa'yo, o ginawang masama sa'yo, parang gusto mo na sabi, pagunaw na lang. Dapuan na lang ng kidlat. Pero, ganun ang nararamdaman ni Jonah. Sabi niya, magpipreach pa ako doon ng kaligtasan. Gusto ko nga sila mapahamak. Diba? Eh, sabi niya siguro, ay naku, sigurado, pag nahabag ang Lord sa kanila, nagsisi sila, maliligtas sila. Ayoko nga, punta siya sa Tarshish. No? Tumakas siya. Pero, pag may plano si Lord, hindi mo pwedeng pahintuin, hindi mo pwedeng patigilin. Bago ka niya palitan, bibigyan ka muna niya ng bagyo o problema para ugain ka, para ibalik ka sa kalooban niya. Kaya yung mga problema po natin, sa number 1, sa mga problema at troubles natin, sometimes it is God. No, it is the Lord who
gave us the storm. Because God caused storm to bring us back into His will. Now, number one, God caused storm to bring us back into His will. Kapag tayo tumatakbo na sa kalooban ng Diyos, no? Yung umiiwas na tayo sa Lord, hindi na tayo sumusunod sa Kanya, tandaan mo, merong nakahandang bagyo para sa'yo. Hindi para ikaw ay parusahan, no? Hindi para ikaw ay sirain, pero para ikaw ay ibalik sa Kanyang kalooban. Amen. No? Nagpadala si Lord ng storm kay Jonah because Jonah was outside the will of God. Kaya pag nasa labas ka ng kalooban ng Diyos, mag-expect ka ng storm. O kung may storm ka ngayon, you always ask yourself, am I in the will of God or am I making excuses in doing or from doing the will of God? Kaya minsan iisipin natin, si Jonah nagkasala. Yes, nagkasala siya, but not cheating his wife, not murdering anyone, no? Hindi siya morally corrupt, no? Or wala siyang sinaktan na ibang tao. It was just simply running away from the will of God. Running from the presence of the Lord. Yun ang malaking pagkakamali ni Jonah. Yung tumakbo siya palayo sa kalooban ng Diyos at sa presensya ng Diyos. At tandaan po natin, kapag tayo ay tumatakbo mula sa kalooban ng Diyos, we run away from God, we run from God's protection. Hindi natin ma-expect that we are being protected or we are protected when we are away from God. Hello? We cannot expect God's power when we run away from Him. We cannot expect revival or change and transformation in our family or in ourselves if we are running away from His will. No? Kaya nga, pag tayo ay umiiwas sa kalooban ng Diyos at sa Diyos, hindi magkakaroon ng revival sa family mo. Hindi magkakaroon ng revival or ng transformation sa iyo personally at sa iyong family. Nakikita ng tao, minsan, tayo naman, nandito tayo sa loob ng church, okay ka naman. May katabi mo, mukhang okay naman. Nag-church naman. Tapos minsan, active pa tayo sa labas, sa organization, we are helping other people, we are doing charity, no? Nag-involve tayo sa tree planting, no? Sa animals caring, di ba? Okay naman ang buhay. Pero alam natin, yung pag tinignan tayo ng tao, okay, mukhang okay naman. But we know, tayo lang nakakaalam, if we are running from the will of God. Amen. No? Then God brings a storm. Magpapadala siya ng bagyo. Hindi para gantihan ka ng Diyos, kundi para ibalik ka ng Diyos sa kalooban niya. Hell breaks loose when you are out of the will of God. Nagkakaroon ng edge, kumbaga sa chess, nag-a-advance yung kalaban if you are out of the will of God. God will use the storm not to make a showdown. Hindi na para patunayan na siya ay Diyos, makapangyarihan siya, although talaga naman makapangyarihan siya. Pero hindi niya ginagawa yun, hindi siya nagpapadala ng storm para ipakita sa iyo na siya ay makapangyarihan o nag-showdown siya against you or make you suffer. But He wants you to go back to His will. Sometimes kasi ang buhay natin as a Christian, routine na lang yan, no? O, nagpupunta sa church every Sunday, no? Parang routine of religion. And satisfied ka na nasa aquarium ka. You belong to Judea, you belong to a church, but you are no longer fishing people. You are no longer sharing your faith. You are no longer inviting or winning people. You are no longer discipling people. Okay ka na kasi nasa aquarium ka na, satisfied ka na nagtatapi ka na lang sa isa't isa, okay ka lang yan, no? But you are no longer doing the will of God as a Christian. Hello? The will of God is to bring revival to the lives of the people. Amen? It should be clear na tayo, gumagawa tayo ng vision dito, we are not making religion, we exist not just for the sake of existence, not just for the sake of our dreams. We exist for the purpose of saving more people.
Building up the lives of the people. Hello. Hindi will ni Lord na ang church ay nagme-maintain lang tayo ng nice religion. Kaya nga, I always clarify to you that we are not a religion. Hello. We are a family of God. We are children of God doing the Great Commission and fulfilling our purpose. God's will for us is to bring other people to Jesus Christ. Ulitin ko, ang kalooban ng Diyos ay dalhin ang mga tao kay Kristo para maligtas. Alam niyo, this is the best time for us to share the gospel, to share the salvation. Why? Because many people now are afraid. Daming tao, takot ngayon. At hindi lang yan, nasa bahay. No? So we share to them the hope and we encourage them that there is hope. Amen. And our hope is not just here on earth. Our life is not just here on earth. Whether we live here on earth or to eternity, save na tayo pag tumanggap tayo kay Jesus. Hello. Kaya nga hindi natin alam talaga when life will gonna end. I always preach about it. Kasi ayoko na tayo, Kristiyano tayo, pero takot na tayo mamatay. Pag Kristiyano ka, dapat hindi ka natakot mamatay. No? Ang buhay natin is not just for existence or living or for fulfilling our dream. Of course, meron tayo yan. Gusto natin, pangarap natin mag-asawa, no? Magkaroon ng magandang relasyon. Pero hindi yun talaga ang ultimate purpose ng buhay natin. But to be a blessing to other people. Yung may naisubika sa kalangitan, sa kingdom of God. Hello? No? Kaya nga number one target natin is our family. So, when you don't do the will of God, God will cause scandal. Pag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, hindi ka sumunod sa Diyos, mag-i-scandal si Lord. Magpapadala ng malaking isda. Diba? Ng malaking malakas na bagyo. Kaya nga na-skandalo si Jonah habang natutulog. Sabi niya, tinagawa mo dyan, natutulog ka dyan, lalulubog na tayo. Kung palabunutan tayo dito. At na-skandalo si Jonah, siya ang napili. Na siya pala ang may kasalanan kung bakit sila binabagyo. No? And you will gonna bring shaking. You will gonna start to lose money. You will gonna be attacked. And that is not to punish you. No, but to bring you back to the center of His will, which is to win souls and make disciples. And so that we can see the power of God through the lives of these people. Yung alam mo, nakita mo na ang mga tao ay nagbago. No? Mula sa kanilang maling buhay, makasalanang buhay, at biglang nagmahal sa Diyos at naglingkod. Hello? God wanted us to be in the center of His will. So, He will gonna bring the storm. He will bring storm to your life. A storm that is not caused by the devil, hindi galing sa demonyo, ito ay galing sa Diyos. Meron talaga palang bagyo na galing sa Diyos. Hindi para tayo ay patayin, hindi tayo para ay lunurin, no? Pero para lang tayo ibalik sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya kung meron ka nararanasan ngayon, you will gonna check what area in your life na hindi mo nasusunod. Minsan kasi pag Kristiyano, yes, we surrender some part of our lives, not totally all. But when we surrender to God, it is total surrender. No, hindi yung 50%, 65%, 95%, but 100%. Sometimes isipin natin mahirap talagang sumunod sa Diyos, tama? It's so hard to follow God, to follow His will. And sometimes you are not willing to pay the price, no? Ayaw natin mag-cell group kasi busy tayo, may trabaho, magastos, na? We are not willing to pay the price, nahihiya ka, okay? Natatakot kang ma-reject. But we should not be afraid to witness people. Sometimes kasi we are afraid to be rejected, no? And sometimes we are afraid to talk to our friends, yung mga kaibigan natin, kapamilya natin, nasa loob na ng tahanan, hindi pa nasashare ng gospel, no? And minsan simple lang ayaw kong gawin. Parang si Jonah. And you don't
worst doon, yung apathetic ka sa mga tao, ay wala akong pakialam, bahala sila, makasalanan sila eh. Ginawa nila, desisyon nila, niya sila mapahamak. Ganun si Jonah, apathetic. He doesn't care, or he didn't care if they are going to hell. No, but we don't like to be like Jonah. No? Tandaan natin, dapat maintindihan natin na mahal ng Diyos ang mga tao kahit makasalanan. At kahit tayo naman minahal ng Diyos nung tayo makasalanan, even we are not perfect, and even today we are not perfect, and yet God still loves us. Amen? Maintindihan natin yon. So we need to swallow our pride, our fear, and hurts. Minsan naman, kasi si Jonah, hurting din yun eh, in pain siya. Kasi nga dahil sa ginawa ng mga Ninevites sa Israelites, no? Imagine mo, pag naglalabanan sila, hahatiin yan siya ng buntis, tapos kukunin yung fetus or yung baby doon sa loob, kahit na malaki na, mas papatayin. Ganun to morbid ang mga Ninevites. So kaya grabe din ang galit talaga ni Jonah sa kanila. In pain eh. Pero bakit kaya of all the people, si Jonah pa tinawag, di ba? Na the person who is in pain. And in spite of that, we need to understand that God really loves the people in spite they are sinners. And after Jonah responded to the call of God, kasi nga 3 days siyang nag-encounter sa loob ng tiyan, no? At kung hindi talaga siya susunod, talagang matutuluyan siya na maging lunch ng isda. Kaya eventually, sumunod siya. Sumunod si Jonah. Amen. Huwag mo nang patagilin ang hindi mo pagsunod. Baka maging lunch and dinner ka ng isda. You will gonna be swallowed by that storm. You will gonna be swallowed by the fish. No? So si Jonah, sumuko. Sa totoo lang, talagang tayo ang susuko sa Diyos. Dahil siya naman talaga ang tama. Never nagkamali ang Diyos. Kaya sumuko ka na. So, when Jonah surrendered his will, ang ganda nang nangyari. God sent revival to the whole city of Nineveh. And they give their hearts to God. Nung sa time, alam di ba sa time ni Jesus, hindi nangyari ang ganitong revival. Hindi nangyari ang ganitong klaseng revival na buong city, o let's say, ito maliit ng tong kainta, ang Antipolo mas malaki. City yan. Quezon City mas malaki din. Ang Manila mas malaki din. Let's say, city kasi ito 400,000 lang ang kainta. I-compare mo sa mas malaking city, let's say mga 600,000, 800,000. Imagine mo, city ang Nineveh. The whole city of Nineveh received revival. The whole city of Nineveh nagrepent at bumalik sa Diyos. O let's say 800,000 population ang bilang ng buong Nineveh. So 800,000 na saved. Hello? Kasi nag-declare ng repentance and fasting yung hari. Alam niyo, sa panahon ni Jesus, hindi nangyari to na buong city nagkaroon ng revival. Kaya nga, binanggit ni Jesus sa mga Chorazin at Bethsaida, naiinis siya, na-irritate na siya, ayaw nilang maniwala. Sabi niya, buti pa sa panahon ni Jonah. Sa panahon ni Jonah, hindi gumawa ng himala si Jonah, pero nag-repent sila. At sabi ni Jesus, kayo, ang dami nyo nang nakitang himala. Naranasan nyo na ang mga himala. Pero ayaw nyo pa rin mag-repent. Ayaw nyo pa rin bumalik sa Diyos. Imagine, therefore, no? Sa panahon ni Jonah, nung sumunod siya, nagkaroon ng great revival. Sa pagsunod mo, kasunod niyan ay revival. Hello? Revival sa iyong pamilya, revival sa iyong community, and revival sa buong bayan. Hello? Do you believe that? In your obedience, revival will take place. Even Jesus did not have such kind of revival that Jonah had, because he chose to surrender to God and follow the will of God, even it was not comfortable. Alam niyo, hindi naman laging komportable at masarap sumunod sa Diyos. Diba? Kahit minsan yung antok ka na pagod ka na, ang init, diba? Yung parang, alam mo yung parang, ang laman na
pero kailangan ipamasahe mo going to cell group. It's not comfortable to follow God. But when you follow God, revival will come. Kaya alam niyo ba, na sa pagsunod talaga sa Diyos, tatanggalin ka sa comfort zone mo eh. Madali kasing sumunod kapag komportable ka. Pero paano kung uncomfortable? Like today, diba? Ang pandemic, diba? Ang daming threat. But, God will use a storm to get us revival. To get us to revival. And let us not wait. Huwag mo nang hintayin. No? Huwag mo nang hintayin na dumating ang bagyo sa buhay mo bago ka manalangin para sa mga lost souls. Huwag mo nang hintayin na dumating ang bagyo, magkasakit ka, o anything that will happen in your family, bad thing happen in your family, because before really seeking the will of God and doing it. Kaya ngayon pa lang, pag nagsalita na ang Diyos, sumunod ka na. Kasi pag hindi ka sumunod, kasunod na ang bagyo. Hello? Let us not wait for the storm. God will do anyway. Sa anumang paraan, magdadala siya ng revival. Revival, you know what revival? Revival is not just seeing people from dead, no, yung namatay tapos nabuhay. Ang revival po is when you see cities, no, yung mga lugar na nakita mo na yung mga tao doon, ibinigay nila yung buhay nila sa Diyos. Kaya, alam niyo po, itong pandemic, this is the best time for revival. We are praying for revival. And sabi ni Lord, ito na revival. Ito na yung sagot. Ang daming tao na natatakot. They are looking for an answer. Kaya nga, kahit na pandemic, we are not afraid to bring the gospel to the home, to the people. Because this is revival. When you see a person repent and go back to Jesus. Hello? Si Jonah, no? Wala siyang YouTube. Wala siyang Facebook. Wala siyang Instagram. Wala rin siyang live streaming. Wala rin siyang TV network. Anong meron si Jonah? He just went to the street. Lumabas lang sa kalye at sumigaw. At ang sigaw niya, repent! Or else you will gonna die. Yun ang sinabi niya. Magsisi kayo or else mamamatay kayong lahat. At sinabi ng hari, naantig ang hari, the whole city repented, they fasted, at kahit ang mga animals nag-fast. Ang baka nag-fast. Si Princess Poppy magpa-fast. Ang mga shih tzu natin magpa-fast. Ang mga hamster magpa-fast. Ang mga pusa magpa-fast. Because there will gonna be revival. Ang rabbit magpa-fasting. Ang manok magpa-fasting. And you know, they turned to God. God gave mercy to the whole city. Nung sila ay nag-repent, nag-fast, nagbalik loob sa Diyos, na awa ang Diyos. Hindi na pinarusahan ng Panginoon. Sabi kasi sa Bible, the wages of sin is death. Nagsisi. Kaya nga mahalaga na meron talagang nagpapadala ng good news, nagdadala ng good news. Kasi pag nag-repent, no, hindi na talaga paparusahan ng Diyos, hindi sila mamamatay sa kanilang kasalanan. Sabi sa Ezekiel, mabubuhay sila. And God will gonna bring revival to our city, to our family, to our community. Pero bago mangyari yan, kailangan nasa center tayo ng kalooban ng Diyos. At minsan, para tayo nandun sa loob ng kalooban ng Diyos, kailangan muna tayong pugain. The moment you go to the will of God, the storm will stop. The moment na you go back to the will of God, no? Inuga ka na, nabankrupt ka na, nawalan ka ng trabaho, nagkaroon ka ng sakit, nagka-problema sa pamilya, pag-ugayan na sinasabi sa iyo ng Diyos, bumalik ka sa kalooban ko, bumalik ka sa pinapagawa ko sa iyo. And when you go back to God, then the storm will gonna stop. Amen? Si Jonah nung time na yun na merong storm, hindi siya, natutulog siya ginising siya. Sabi, oy, bumabag ka, lulubog na tayo. Nung nagising si Jonah, hindi niya nirebuke yung storm.
Dahil alam niya na meron siyang ginawang mali. What he did not rebuke the storm, he followed God. When we disobey God, we cannot rebuke the storm. We cannot rebuke the troubles. Kapag alam natin na may disobedience tayo, hindi natin yan marirebuke. Ang solusyon dyan, sumunod. Kaya sabi mo sa katabi mo, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Because without the presence of God and the revival of God, kapag walang presensya ng Diyos, walang revival na manggagaling sa Diyos, the people will gonna perish. Kasama na ang pamilya mo. Kaya pag di ka gumalaw at di ka sumunod, at tulad ng sinabi ni Mordecai kay Esther, sabi niya, you are in the palace. You are born for such a time as this. Pero si Esther parang, hindi pwede. Kasi it will take my life. It cost my life. Sabi ni Mordecai, pag hindi ka kumilos, kaya ka naging reyna, ay dahil para iligtas mo ang generation na to. If you will not do something, you and your family will gonna perish, but God will gonna raise another person to save the Jews. Kaya tayo, pag hindi tayo kumilos at gumawa, makakasamang magpe-perish ang pamilya natin, hindi tayo sigurado sasabihin natin safe ang family natin. And God will gonna call another one who will gonna follow Him. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sunod-sunod na tayo. Sumunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Ang bagyo na yan, no, it will not gonna kill you. Hindi ka papatayin ng storm yan. Paalala lang sa yan at tapik ng Diyos. Amen? So, we need to surrender to Him and go back to His will. Otherwise, we will gonna be swallowed by the storm. And number 2, Satan caused storm to stop us from the will of God. Kanina, God caused the storm in order to bring us back to the will of God. Yung pangalawa naman, it is Satan. Padala ni Satanas, padas. No? Padala ni Satanas ang bagyo sa buhay natin. Sabi sa Mark 4:35, let me read to you. That day when evening came, He said to His disciples, let us go over to the other side. Nagyaya si Jesus sa kanyang mga disciples. Tara, punta tayo dun sa kabila. Pero mamamangka tayo. Sabi ko, yes, kasama na si Jesus. Magtitrip tayo. We're going to Boracay. No? We're going to Palawan. Diba? Siyempre, excited silang lahat. Kasama nila yung leader nila, kasama nila yung master nila. Pero hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila doon. No? Ang akala nila, magtutur sila. Kasi nagaya si Jesus we will go over to the other side. And leaving the crowd behind, He took Him along. So, just as He was in the boat, there were also other boats with Him. A furious storm came up, and the waves broke over the boat. Halos talagang bumaliktad na yung kanilang bangkang sinasakyan. Pero kasama nila si Jesus doon. No? It was nearly swamped. Yung halos mapuno na ng tubig yung kanilang bangka. And so verse 38, tignan niyo po, Jesus was in the storm, sleeping on a cushion. Alam niyo, pag-akit pa lang ni Jesus, naghanap na siya ng, saan kaya maganda dito magpahinga? Kumuha pa ng unan si Jesus at natulog. No? Because though He know what will happen, and yet Jesus is a man of peace. Pero nung time na yun, nung nalakas na yung bagyo, ginising siya ng kanyang mga disciples. Sabi niya, pag alam niyo, pagka ikaw ay walang peace, walang kapayapaan, nagpapanig ka, sabi ng mga disciples, Teacher! Wala ka bang pakialam? Don't you care? We will gonna drown. We will gonna die. Alam niyo yung minsan pagka may problema, may nararamdaman kang sakit, ang iniisip na mamamatay ka na. Lord, wala ka bang pakialam? Mamamatay na kami ng gutom dito. Lord, wala ka bang pakialam? Mamamatay na ang sakit na to. Hello? Yung mga disciples, ang iniisip nila, mamamatay na sila agad. Hindi nila iniisip na kasama nila si Jesus. As long as Jesus is in the boat, you will not die. You are safe.
Hello, what I'm talking here is not just physical, but spiritual. As long as Jesus is with us, we are not afraid. Amen? He will never leave us nor forsake us. Kaya nga sabi ng mga disciples, Lord, wala akong pakialam. Mamamatay na tayo, hindi na malulunod na tayo. Ha? Yung mga bagyo ka ng buhay, tapos sinasabi mo sa Lord, Lord, bakit gano'n? Kung kailan naman ako sumama sa'yo, kung kailan naman ako naglingkod sa'yo, kung kailan naman ako na-born again, bakit ngayon pa akong tinamaan ng matinding bagyo? Bakit mo akong pinabayaan? Don't you care? Ano sabi ni Jesus sa verse 39? He got up. Tumayo. Missing. And he rebuked the wind and said to the waves, Quiet! Be still! And the wind died down and it was completely calm. Kapag kasama mo si Jesus, who is the Prince of Peace, you are safe. And tingnan niyo po nirebuke ni Jesus yung storm. At inutusan niya, manahimik ka! Diba sabi niya dun sa storm, sa bagyo, manahimik ka, tumigil ka! Kalma ka lang! Anong nangyari? Anong ginawa ng hangin? Pumalma. Pero minsan tayo, pag may bagyo sa buhay natin, sinasabi ng Diyos sa atin, be still and know that I am God. Hindi, Lord, mabayaran ko. Sabi na, be still and know I'm God. Hindi, Lord, ayaw kumalma. Buti pa yung storm, kumalma. Buti pa yung storm, tumahimik. Kaya nga sabi ni Lord, be still. Be still and know that I am God. Follow the voice of God. Sabi mo sa katabi mo, be still and know that Jesus is God. Kaya nga sabi sa verse 40, na-irritate si Jesus, sabi niya, ano ba kayo? Magkakasama tayo? Bakit kayo natatakot? Wala na ba kayong faith sa akin? Disciples yun. Laging kasama ni Jesus. It was Jesus who let us go into the other side of the lake. Tandaan po natin, si Jesus ang nagyaya sa atin to go on the other side of the lake. Amen. And kahit natutulog si Jesus, as long as He is with us. Amen? Si Jesus, si Jonah natulog kasi he was running out of the will of God. But Jesus was sleeping because He is running in the will of God. Kaya magiging at peace ka eh. Kasi alam mong nasa kalooban ka ng Diyos. Kahit na meron kang bagyo. As long as you know that you are following the will of God. Amen. Kaya itong sa verse na to, hindi ibig sabihin na you are following the will of God, ay wala ka ng storm. Pwede ka rin makaranas ng storm kasi magpapadala ang demonyo ng storm. Hello? Kaya nga si Jesus, ay nagising, hindi dahil sa bagyo, nagising siya dahil sa mga nagpapanik na disciples. And when Jesus was awakened, He does not pray for the storm. He rebuked it. He commanded. Inutusan niya ang storm. Remember this, in this story, this storm is not caused by God. It is by the enemy who wanted to destroy them. The devil wanted to destroy you. We need to understand that when we are in the will of God, kapag nasa kalooban tayo ng Diyos, the devil will stir things up to stop us from doing what God wants us to do. Gagawa ang demonyo ng paraan para patigilan ka sa pagsunod mo sa Diyos. But when we start to declare, when we start to pray, when we start to fast, when the church is for revival, for healing, the enemy will gonna bring storm to stop us so that we will not get to the other side. So we will not see revival. Alam niyo po that we have plans katulad ng crusade, healing crusade. Hindi pa lang natin na-schedule but God put it in my heart na magkaroon tayo ng once a month na crusade upang maipanalangin ng mga may sakit. Ang anniversary natin is almost close. Sabi ko, Lord,
ito yung mga plano natin at talagang we are planning to have anniversary, concert anniversary, not just to celebrate but also to win more people. Pero eto na, hindi pa nga kami nakakapag-umpisa talaga sa anniversary. Ang dami na nagkaroon ng sakit. Sabi ko, Lord, yes, we are in the battle. I recognize it na ito ay padala, padas to. No? Sabi ko, Lord, continue to strengthen us to continue. We will not stop doing whatever we planned in the ministry. Amen. Kasi kapag may plano ka na maganda, may magandang plano ang Diyos, no? May planong revival ang Diyos, the devil will try to stop it. Because any revival is a nightmare in hell. Isang malaking bangungot sa impyerno ang revival. At ang revival, it means Satan's business is going to bankrupt. Sino dito gusto mo mabankrupt ang business ni Satanas? Ang business nga, magyaya ng maraming kaluluwa sa impyerno eh. Pero pag nagkaroon ng revival, no? Hindi na papuntang impyerno yan, papuntang langit na. Kaya nga sabi ni Reinhard Bonnke, we will gonna populate the heaven. Ang goal natin hindi lang magparami sa church, but to populate heaven. Amen. And revival is happening when the church is getting bigger than nightclubs. Revival is happening when the church is getting bigger and the sabungan gets smaller. Yung alam mo yung mga tao, mas pinili na nilang pumunta sa church kaysa sa mall. Mas pinili nilang pumunta sa church kaysa pumunta ng sabungan. May revival. Hello? At isa ka sa sign ng revival. Dati sa mall tayo nakikita. Ama, sa bahay, sa harap ng TV. Pero now you are in the church. When the glory of God comes in the church and the shame and defeat of Satan comes into the world, that is revival. Yung kaluwalhatian, yung power ng Diyos ay nakikita. At ang kahihiyan at pagkatalo ni Satanas ay na-expose. Alam niyo ba na kayang amuyin at naaamoy ng demonyo ang revival? Naamoy niya. Ang disciple hindi nila alam, wala silang idea na merong revival na mangyayari after the storm. Di ba nagyaya lang si Jesus, sabi niya, let us go to the other side of the lake. Sabi naman namin, yes, ang alam nilang, yes, kasama natin ang mga happenings to. Pero ang nasa isip ni Jesus, revival. Pupunta sila dun eh. Why? Because a man demon-possessed is waiting. A dead girl is waiting. A sick woman is waiting. Kaya nung after ng kanilang storm, no? Nagkaroon ng revival. Hindi katulad ng kay Jonah na city revival. Ang nangyari dito ay a man was recovered. Kung babasahin nyo, tuloy nyo ang pagbasa sa chapter 5. No? Hindi na natin babasahin ngayon, pero i-take note nyo lang. Sa chapter 5, a demon-possessed man was restored. Napalaya. Napalaya ang isang lalaki na matagal nang inaalihan at kinokontrol ng demonyo. That we need to understand. Unawain natin, ang demonyo, hindi tayo ina-attack kung nasaan tayo at anong meron tayo ngayon. Ina-atake niya tayo dahil dun sa kung anong pupuntahan natin, sa patutunguhan natin. Hello? He brings storm, no? To the disciples, to their voyage. Because the devil see that there will gonna be a revival. Na nakikita ng demonyo, merong marerestore, merong mapapalayang lalaki mula sa demon possession. At yun ang gusto niyang pigilan. Kaya siya magpapadala sa'yo ng bagyo sa buhay mo para pigilan kang mag-cell group. Para pigilan kang mag-pray. Para pigilan ka na magpalaya ng mga may demon possession or let's say, may
Kanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga troubles, ng mga problema. Kaya nga pagka your time to go to the cell group, doon ka pa nagkakaproblema. Doon ka pa nagkakaroon ng aberya. No? Kasi gusto mong pigilan ng demonyo. Dahil sa pupuntahan mo, magkakaroon ng revival. May born again, may maliligtas, may mapapalaya. At ituloy natin, revival is not just when a city gets saved. Revival is when a person gets saved and spread the message of gospel in the place where he is living. Ang revival ay hindi lang ito isang lugar na napakadaming population. Pero makikita natin sa story na to, ang revival ay nangyari sa isang tao lang. Napalaya yung tao. Ngayon, pagkatapos ng mapalaya, sabi niya kay Jesus, Jesus, sasama ako sa iyo kasi malaya na siya from demon possession. Hindi siya pinayagan ni Jesus. Sabi niya, hindi, huwag ka nang sumama sa amin. Bumalik ka sa pamilya mo, i-testify mo kung anong ginawa sa iyo ng Diyos. So alam niyo po ba, itong mama na to, sumunod naman siya. At hindi na nga siya sumama kay Jesus. Pero alam niyo ginawa niya? Hindi lang siya nag-preach, hindi lang siya nag-testify sa family niya. Nag-testify siya sa Decapolis. At alam niyo ba ang ibig sabihin ng Decapolis? It composed of 10 cities. 10 city ang pinag-preachan niya. Oh, imagine, sa Rizal, ilang taon ang meron tayo? Kaita, Taytay, Amono, Binangono, Nalala, Morong, Binilya, Tanay, diba? Imagine mo, let's say, kung ganong kalaking scope, ang pinag-preachan ng mamang ito na napalaya, isang mama na napalaya sa demon possession, nag-preach sa buong Rizal. Sa 10 cities, at 10 cities na to na-revive. There was a revival in the 10 cities because of revival of one man. Amen. Kaya alam nyo, kahit isa lang, sa isang tao, masave mo. Ang equivalent niyan, city. Ang equivalent niyan, multitude. Ang equivalent niyan, generation. Hello. That's why, the devil, he smelled revival. Ayaw niyang makarating sila doon sa other side of the lake. Kaya siya nagpadala ng bagyo. Kasi pag nasharean mo yan, na-revive, na-restore, na-palaya, pag nag-share siya sa pamilya niya, nag-share siya sa campus niya, nag-share siya sa kanyang workmates, revival will take place. Amen? The devil can smell revival. Kaya nga si Pharaoh, ano sabi niya? Patayin ang lahat ng mga male-born. Kasi alam niya, ipapanganak si Moses si Moses magiging deliverer. Kaya, baby pa lang gusto niya nang patayin. Si Herod, ganun din ang ginawa niya. Pinapatay niya thousands of male babies dahil alam niya, nang-aamoy niya, lalabas ang, there is a king coming. The Messiah. And what a baby can do? Nothing. Diba? Parang gagawa ng baby. Alagain lang yan. Pero, the baby will grow up. The baby will mature. At kapag nag-mature yan, wala yung pwedeng hindi gawin. God can do everything possible sa buhay niya. Kaya yung disciple nyo, kahit bago pa yan, alagayin pa yan, pero pag yan, inalagaan mo, nag-grow yan, nag-mature yan, may gagawin malaki si Lord sa buhay niya. Amen. Let us rise up and know the devil knows your plan. Huwag natin isipin na walang alam ng demonyo, meron siyang mas alam kaysa sa atin. And you should know your plan as well. Alam natin dapat din kung anong plano ng Diyos at kung anong dapat natin gawin. God has a plan for you. Sabi mo sa tabi mo, God has a plan for you. And He will gonna use you for His glory. Amen. God will gonna use you for His glory. I-revive ka niya, i-restore ka niya, i-deliver ka niya, i-heal ka niya because God will gonna use you for His glory. Alam niyo yun, yung i-bless niya tayo, pagagalingin niya tayo, palalayain niya tayo,
Hindi lang yan para sa sarili natin. Kasi gagamitin ka niya for revival. Maraming tao mabuborn again, maliligtas mula sa impyerno sa pamamagitan ng buhay mo. You must understand that when the storm is breaking, God will calm it first. Kaya nga pag may bagyo, alam niyo kung sinong unang kinakalma ng Diyos. Hindi yung storm. Ang unang kinakalma ng Diyos, ikaw. Kalma ka muna. Then He will gonna calm the storm. And we need to sleep in the storm. If you cannot sleep in the storm, you can never have the power to stop it. Kapag hindi mo kayang matulugan o tulugan ng yung bagyo o problema, hindi mo kayang pigilan yan. Kasi yung iba, di ba, kailangan pa talaga ng tranquilizer, sleeping pills, para lang makatulog dahil sa kaiisip ng problema, di ba? Pero si Jesus, kahit alam niya, of course, He is omniscient. He sleep. That's why, matulog ka. Huwag lang na ngayon. Huwag lang muna ngayon. Makinig ka muna ngayon. Pero matulog ka sa kalagitnaan ng iyong bagyo. Matulog ka sa kalagitnaan ng iyong mga pagsubok. Huwag kang mag-worry. Although, sometimes, di ng tao, naiisip natin yon, pero always remember that God is in control. Na kahit masabihin natin na ang mundong ito, the system of this world is trying to control, yes, maybe tinatry nila i-control sa pamamagitan ng COVID-19 para ma-introduce nila ang bagong sistema. And yet, inalaw lang ng Diyos yan. Si Lord pa rin ang may control. At si Lord pa rin ang may hawak ng buhay mo. Amen. That's why Jesus speak peace. Jesus speak peace because He live in peace. You cannot give what you do not have. He speak in peace, He slept in peace. Natulog siya ng may buong kapayapaan. Alala ko si Pastor Alan. Grabe yon. Kahit anong pagsubok ang pinagdaanan namin, at sarap lagi talaga matulog. Minsan nagiginis, uy, lalo ka pa. Pag-pray, samahan mo mag-pray dito. Dahil hindi na ako makatulog sa anong gagawin. Ano solusyon? Sabi lang sa akin ni Pastor Alan, God will provide. God is in control. Matulog ka na. Nakita din mo si Pastor. Masa yun. Masandal, tulog. Mahanginan, tulog. Pero blessing pala yun. Kasi may peace ka. Amen? Pag may peace ka, you can give peace to other people. Pero pagka you are not at peace, ang gulo din ng bahay. Kasi aawayin mo lahat. Gusto mo mag-worry din sila katulad ng pag-worry mo. Tama? No? Pero ikaw, ba't ka nag-ano? Ay, ang dami-dami. Tapis ka dyan. Ako, ang gulo-gulo na nga ng pag-iisip mo dito kung paano susolusyonan. Hello? Isa siya ng mga nanay. Tayo mga nanay. Nag-preach ako sa sarili ko. Diba? Hello? No money to pay rent, no? Your body is hurting. You get your pillow and sleep like a baby. Not because everything is fine. Hindi dahil wala kang problema. Pero alam mo kasi that the Prince of Peace is living inside of you. And that is Jesus Christ. Amen? Huwag mong hayaan na mag-enter yung storm inside of you. Dapat lagi lang nasa labas yan. And speak peace in your storm. Kasi once na you allow to enter the storm inside of you, no, doon ka na mawawala ng peace. And allow the Lord to work the victory. I-declare mo sa sarili mo, I'm not going to worry. I'm not gonna stress out. I'm not going to panic. Ah! Diba? Hindi na magpapanik, pero ano na, bisigaw na. I'm going to be in the center of God's will. Sabi ko minsan, naano ko yung sarili ko, sabi ko, Lord, ang dami kong isip, no, sa family, sa ministry, sa mga inaasikaso, especially nung time lang dito sa church, pero at least okay na tayo. We're gonna have another 5 years here. Palakpakan natin si Lord. Amen. Kaya alam niyo, minsan, ang dami, lalo nung last week, sabi ko, talaga, ang daming bumubulo sa isip ko, no? There's some expenses to pay, no?
Tapos, kasama din yung sa church. Alam mo, sabi lang sa akin ng Lord, sabi niya, kanino ba yung ministry niya? Sabi ko, sa'yo, Lord. Di sa akin pala eh. I will take care of it. Amen? Kanino ba yung buhay mo? Sa Diyos. He will gonna take care of it. Kanino ba yung pamilya mo? Sa Diyos. He will gonna take care of it. Kasi pagka sinurrender na natin kay Lord, alam niyo bang the best and pinakamasarap na gagawin ng isang tao ay mag-surrender. Kasi pag nag-surrender ka na, ibinigay mo na sa Kanya, ikaw bahala ka na. Lord, bahala ka na kung ano mangyari sa life ko. And our Lord is the Lord of the storm, Lord of the universe, and He will gonna take care of us. Nakatawid ba sila? Nakatawid sila. Itatawid ka ng Diyos. Amen? And Jesus quiet the storm. They were able to arrive. And one person is delivered from demons. And 10 cities received the message of revival. At alam niyo ba na many years later, na found out nila na meron pa until today na church dun sa Decapolis. Nag-remain ang church dun sa 10 cities na pinag-preachan ng demon-possessed na na-restore. Tinalo pa si Jonah. When something great is going to happen, when revival is going to happen, while praying, fasting, or preparing, sometimes we will gonna feel exhausted. Minsan parang feeling mo, pagod ka na, you're tired, you're empty, you're in trouble. Sino nakaka-experience ito, especially mga leaders na inasign natin dito sa approaching anniversary natin, nakaranas pa kayo parang, ngayon pa dumating itong ano na to, pagsubok na to, no? And bakit ganito parang feeling, pure feeling, diba? We feel troubled, we feel empty. But we need to speak peace. Amen. And believe that God is in control. Never speak bad to yourself. Never speak bad about your situation. Speak only good. Amen. Amen. And last, number 3, when storm is not stopping, keep serving. Kapag hindi tumitigil pa rin, napuprolong ang bagyo, ba't hanggang ngayon, di pa tumitigil itong bagyo na to, tagal na, ilang taon na, dito pa rin. At sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, patuloy kang maglingkod. Amen? I-story ko na lang, sobrang haba, sa Book of Acts 27, kung saan si Paul at ang kanyang mga kasamahan ay naka-encounter ng great storm. Kasi papunta na sila sa isang lugar at nagbabala ang pag-asa. Sabi magkakaroon ng bagyo. At sabi ni Paul, huwag na tayong tumuloy kasi magkakaroon ng storm. No? Pero yung chief ng ship nag-insist, tutuloy pa rin tayo. Dahil sila ang driver ng barko, sige, let's go. Pero di nagtuloy. So, ang ibig sabihin, in short, nakasalubong nila ang malakas na bagyo. At doon sila sa gitna ng laot, hinahampas. No? Kaya ngayon, di takot na takot sila, pero tumayo si Paul. Sinabi niya lang, sabi ko na sa inyo huwag na tayo tumuloy Pero ganun pa man, sabi niya ganito gagawin natin. Gagawa tayo ng paraan. So gumawa ng paraan. Sila Paul, no? Ibinaba nila yung mga board. So para maligtas ang bawat isa, gumawa sila ng iba. Diba sa barko may mga ibinababang no? And alam niyo ba, during the time, kahit na si Paul ay nag-warning at hindi siya pinakinggan ng chief, nag-encourage siya. Alam niyo po, kahit ka nasa gitna ng storm, pwede ka pa rin mag-encourage. Sabi niya sa mga tao, keep up your courage, men. Mga bro, palakasan niyo loob niyo. Kaya alam niyo yung mga leaders niyo, yung mga pastors niyo, nag-encourage sa inyo, but it doesn't mean that they don't have their own storm. May storm din. Pero
piniling magtuloy-tuloy at mag-serve in spite of the storm in their lives. Kaya sabi ni Paul, men, be courageous. Lakasan nyo ang loob nyo kasi nagpakita sa akin ang anghel sa panaginip na makakatawid tayo dito. Hello? Kaya nung nandun na sila sa loob, 14 days sa loob sila ng barko. Kumuha siya ng pagkain, tinapay. Alam niyo, about 270 people are inside the ship. 270. Ikaw, na missionary, man of God, in the middle of the storm, naisipin mo na lang kung paano mo sagipin ang buhay mo at makauwi ka ng safe sa iyong pamilya. Ang ginawa ni Paul, kumuha siya ng bread, kumuha siya ng pagkain, nag-pray siya, nag-ask siya. 270, nag-multiply. Pinakain niya lahat ng tao, kasama yung chief na hindi na nakinig sa kanya. Hindi niya sinabi, ito, huwag na ito kainin, hindi naman ito nakinig sa akin. Hindi, lahat pinaglingkuran niya. Pinakain niya, in-encourage niya during the storm. It means that it is possible to encourage other people while you are in the storm. When the storm is not subsiding, trust in God. Get a surfboard. Alam niyo yung surfboard? Yung ginagamit sa wave para sumakay at umaibabaw sa alon. Get a surfboard and serve. Serve other people. Serve God. Serve in the storm. Like Jesus. Jesus was in the greater storm. Yes, He was about to betray. Sa Last Supper. Sa last days ng buhay niya, sa last night ng buhay niya, alam niya that the hell will gonna break out. Alam niya na may magbe-betray sa kanya. Alam niya may magde-deny sa kanya. But what Jesus did, He took a towel and took a basin with water and washed His disciples' feet. In the last night of His life, may bagyo, alam niyang haharapin niya, but He chose to serve His disciples. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disciples. And not only that, nung nandun siya sa Garden of Gethsemane, dumating ng mga soldier, Roman soldier. Tapos, si Peter na impulsive, kumuha ng sandata, tabak, at pinilas yung yung tenga ni Malchus. During the time, pwede nang hindi magpagaling si Jesus. Ang ginawa niya, nabigla siya, naghahataka na sila. Kinukuha na si Jesus, nagkakagulo na. Pero iniisip pa rin ni Jesus, nung time na yun si Peter. Sabi ni Jesus kasi, nagplano ako dito kay Peter, magiging missionary to eh. Magiging pastor to. Pag ito, kasi tinagpas yung tenga ng Roman soldier, makukulong. Hindi siya pwede pagpastor kung makukulong siya. So, ang ginawa ni Jesus, nasa isip niya pa rin si Peter, kinuha yung tenga. Binalik. Pinagaling. At hinarap niya si Peter, sabi niya kay Peter, you will not be jailed. Sa aking translation na yan. At sinabi niya kay Malchus, you go home with perfect ears. May storm si Jesus. He was being arrested. And yet, He chose to minister to Peter, to take care of Peter, and to heal Malchus. Amen. Hindi niya sinabi kay Malchus na hindi na kita pag-agalingin, hindi ka naman kita disciple eh. Kaaway ka nga eh. At hindi ito tayo nagpapagaling. May sarili akong problema. But Jesus chose to serve. Amen. And not only that, when He was crucified, He was hanging on the cross. And He was thinking about His mother.
Sabi niya, ang nanay ko wala nang asawa, widow na. Because that time, Joseph died already. Kaya andun pa siya sa cross na kahang, may problema, nag-struggle, hurting and pain, may mga sugat. Sabi niya, woman, nag-arrange siya kung sino ang mag-aalaga sa nanay niya. Still serve. Amen. And dun naman sa kaliwat kanan niya, yung isa minumura siya, kinukurse siya, yung isa naman, sabi sa kanya, nag-request pa. Sabi sa kanya, Jesus, kapag nandun ka na, huwag mo akong kalimutan when you're in the paradise. Hindi sumagot si Jesus na, nakita nyo naman to, in pain pa ako, in hurt pa ako, not this time. Hurting pa ako. Hindi niya sinabing ganon. Ang sabi niya, ngayon pa lang, in-affirm niya kasama kita sa paradise. He ministered while he was hurting. Amen. Hindi niya sinabing at sakit-sakit pa ng slashes, ang sakit pa ng mga pako, ramdam ko ang pako sa paa at kamay. Wala mo nang request na ma-entertain ngayon, please, because I'm dying. Hindi sinabi ni Jesus. When your storm is not stopping, don't stop serving. Your service had never stopped there. Jesus' service never stopped there. Inalala niya pa rin yung mga Pharisees, yung mga mockers, no? Yung mga naninira sa kanya, yung nagpapahamo sa kanya, inalala niya pa at nag-serve pa rin. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Serve through the storm. Serve through your hurt. Serve through your pain. Huwag mong hintayin na gumaling ka na, umayos na pakiramdam mo. No? Humingi ng tawad sa'yo, tsaka maglilingkod. Jesus served when he was in the storm. There are people who will gonna say, wala akong trabaho ngayon, kaya hindi ako pwedeng magbigay. Lockdown ngayon, kaya hindi ako pwedeng mag-church. Merong may sakit, kaya hindi ako pwedeng mag-pray sa may sakit. Pero alam niyo ba, si Lord, inutusan niya sa Abraham, ipag-pray ang Philistine at ang mga babaeng baog sa Philistine. And during that time, na inutusan siya ng Diyos, wala silang anak ni Sarah. Alam niyo si Abraham, he started the healing ministry. Siya ang unang-unang nag-start ng healing ministry. Pinag-pray niya ang lahat ng babaeng baog sa Philistine. And he doesn't mind, he didn't mind. Wala siyang pakialam kahit sabihin ng mga tao sa kanya, pray mo kami, yung asawa mo nga baog. Yung asawa mo nga di magkaanak. Anong ginawa ni Abraham? He prayed for those women. He did not care for what the people will say. What he cared is what the Father will say to him. And he obeyed the voice of God. Amen. When your storm is prolonged, don't stop serving. Dito po ako mag-end. A man who lost his job. This is the true story. Nawalan siya ng trabaho, na-lay off siya. Sino dito man na-lay off? Alam niyo yung ginawa ng lalaki, umuwi siya. Nakita niya yung mga anak sa mga, Daddy, pasalubong! Tapos, inis niya. Pero hindi niya sinabi sa mga anak niya na nawalan siya ng trabaho. Pumunta siya sa wife niya. Siyempre, wife ko nang una sasabihin ng problema. Love, wala na akong trabaho. Na-lay off ako. So, pinakain siya ng asawa niya. Tapos, kinabukasan, nagbihis siya. At ang binihis niya, yung uniform niya pa rin pumasok. Lumabas pa rin siya ng bahay. Pero hindi na siya bumalik sa office kasi na-lay off naman. Ang ginawa niya, pumatok siya, pumunta siya sa mga kapitbahay. Kasi Amerika ang yan. Nasa Amerika sila. Yung mga snow, makakapal, kinatok niya. Sabi niya, pwede po ba tulungan ko kayong magpala ng mga snow sa harapan ng bahay niyo? Wala akong bayad. Dahil ang gusto ng taong to, magtrabaho at tumulong na habang wala siyang trabaho. Ang ginawa, sige. So, ginawa niya, gano'n. Tapos, nung tapos na, marami siya
siyang natulungan. Sabi sa kanya palagi, oy, maraming salamat, pero hindi lang thank you, bibigay namin sa iyo. Ito, some bucks, yung alam mo yung dollar. Binigyan siya ng pera. Kaya pag uwi niya, meron siyang uwi sa asawa niya, nakangiti ang wife. Lagi yun, araw-araw ginagawa niya yon. At dahil doon, nakapagpatayo siya at nakapag-start siya ng isang multi-company na nag-aalis ng mga snow. And you know, he became a millionaire. Because he decided to serve in the storm. Hindi siya yung nagstay sa bahay, nanood ng Netflix, kumain ng popcorn, nag-i-emote sa harapan dahil wala siyang trabaho. Ginawa niya, nag-uniform pa rin, lumabas at naghanap ng pwedeng matulungan. When you are in pain, don't stop serving. Si Joseph, did not knew that the man he had with the dream will become the man who will fulfill his own dream. Ang ginawa niya, di ba, nandito siya sa kulungan. Dahil nandito siya sa kulungan, hindi siya nag-emote sa loob ng kulungan. Ang ginawa niya, pagkagising niya, hello, kumusta na? Kumusta? At tapos nagpapakwela siya doon, nagpapasaya siya ng mga nakakulong. At sabi niya, nakakita siya na isang malungkot, anong problema mo? Ba't malungkot ka? Magjo-joke ako, ito. Sabi nung mama na kasama niya, co-prisoner, sabi niya, pre, problema ako eh. O sige, makikinig ako. Pre, meron panaginip. At nung time na yun, naalala niya na si Joseph nakapanaginip. Pero naalala niya, hindi pa na-fulfill. Pero hindi yun naghinder sa kanya para hindi niya interpret yung dream. He served. In-interpret niya yung dream ng mama. And after that, na-fulfill naman yung dream ng mama, nakalabas, nakalaya. And after 2 years, the man he helped is the man who helped him fulfill his own dream. Hello. Surf through your storm. Sakyan mo ang malaking alon ng buhay mo. Use the surfboard. Yes, sometimes you may fail. Sometimes you will gonna try, you will gonna fail, but keep on trying and keep on getting up. Once na ma-master mo yung problema na yan, it will become a wonderful time in your life and it will bring revival. Yes, the storm may be prolonged. Pag tumatagal, ano na dapat gawin? Lumabas ka sa bahay, mag-call ka, mag-message ka, maghanap ka ng mga tao may problema at tulungan mo silang isolve yun. Yung mga walang sapatos, tsinelas, bilhan mo ng tsinelas. Yung walang cellphone, bilhan mo ng cellphone. Yung walang pagkain, ipagluto mo ng pagkain. Yung kailangan ng Kristo sa puso, i-share mo ang gospel. Find somebody whom you can serve in the middle of the storm. And you will gonna realize, your storm actually will bring glory to God. Yung pagsubok mo ngayon ay magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos at mapapabilis ang pagtatapos niyang bagyo na yan sa buhay mo. Hindi mo mapapansin na tapos na. Huwag mo nang hintayin na perfect and good ang sitwasyon mo o ikaw. Saka ka palang magwi-witness about Jesus o tutulong sa iba. Kasi baka hindi na dumating yon. When we start serving, many times our storm subsided. Yes, minsan mahirap maglingkod sa Lord, especially when you are in pain. When it is hard to love when you are hurt. It is hard to give when you don't have enough. It's hard to forgive when you are being betrayed. But no other way to go through the storm. Wala nang ibang paraan to go through the storm but the steps of Jesus. Jesus served in the storm and He bring revival on the other side. Amen. You know, ito dapat natin maging motto. I would rather feel the pain of other people than to feel my own pain. Minsan sobrang nakafocus tayo sa sarili nating pain. Mas mabuti pang maramdaman natin ang pain ng iba para makalimutan natin ang sarili nating pain. Mas maraming hurting sa labas. Alam niyo po si Smith's Wigglesworth may kidney stone.
Nagpipreach po siya, nakagano na siya. Siya ay revivalist. Sa crusade, nagpapagaling siya ng mga may sakit habang siya mayroong sariling sakit. Nagbumuhay siya ng patay 30. At minsan may mamang pumasok at umakyat, nagpapapray, may heart disease. Alam niyo ginawa niya? Sinuntok niya gano'n. No? Sabi nga, paka-brutal naman ni Wigglesworth. Natumba, patay. Tapos ang ginawa niya, kinuha niya yung mama, nilagay niya sa dingding. Sabi niya, listen to me, walk and live. Patay na natumba na naman. Ginawa niya ulit. Don't you listen to me, hindi ka ba nakikinig, walk and live. Tumba na naman. At yung pangatlo, sinabi niya ulit, listen to me, walk and live. And suddenly, the eyes of the man opened. Bumukas ang mata, nabuhay ulit. Pumunta sa doktor, nagpa-check up. At alam nyo, yung heart niya, it's like a new heart, like a baby. Kaya nga sabi ni Smith Wigglesworth, in spite of his disease, na pinagaling din naman siya ng Diyos. Sabi niya, I never stopped helping others in the middle of my pain. I know some people, all of us, some people here, nasasabihin natin na hindi tayo makapag-preach sa iba kasi tinitignan nila yung pamilya natin hindi paligtas. Yung anak natin hindi paligtas. You know, when you take care of other children, the Lord will gonna take care of your children. Hindi ka makapag-pray sa mga sakit kasi ikaw may sakit. Mag-pray ka sa mga may sakit and the Lord will gonna heal you. Amen. He will gonna take care of all our needs. He will bring us through the storm on the other side. Tayo tayong lahat. Hallelujah. Never stop serving while you are in the storm. Never stop serving in the middle of your pain. Never stop serving in the middle of your storm. Never stop serving God in the middle of this pandemic. Never stop believing God and serving the people, praying for people, sharing to the people of God's salvation while we are in the pandemic. Yes, we are in the storm. There are a lot of threats, but God is calling us to follow Him, and He will gonna make sure that He will bring us through the storm. Ngayong umaga, maybe some of us is like Jonah. May inuutos sa'yo ang Diyos, but just keep on running away from Him. You keep on running away in doing the will of God. Remember, God is a God of compassion. He loves the people. Pinapagawa sa iyo si Lord. It's a privilege that He will gonna use you. Trust Him. Hingin mo sa Lord na magkaroon ka ng compassion sa mga tao. And maybe, yes, the Lord is bringing you to the other side of the lake. Tumanggap ka kay Lord. Kung kailan ka tumanggap kay Lord, doon ka nagkaroon ng problema. But like what Jesus did, in your storm, He will gonna say, quiet, be still. Huwag kang matakot habang kasama mo ang Diyos, habang kasama mo si Jesus sa bangka. There will gonna be great revival ahead of us. Through this storm, revival is ahead of us. City will gonna be revived. A demon-possessed man will gonna be restored, will gonna be delivered. And 10 cities will gonna be revived. More than 10 cities. This nation will gonna be revived. And even the storm is not stopping. Let us keep on serving like Jesus did. Even it's still hurting. Even you're still in pain. Even you're still have problems. May sarili kang problema.
Choose to serve other people. Choose to reach out while you are hurting. Thank you, Lord. Let's have a moment of silence and prayer to God. God is leading you right now. Through the storm, He will gonna bring revival. Revival to your family. Revival to your cell group. Revival to your disciples. May matinding mangyayari sa pamilya mo. Maliligtas ang pamilya mo. Mare-restore ang mga disciples. Hallelujah. Let us close our eyes. Lahat na may mga nakakaranas ng storm, just raise up your hands and give it to the Lord. He's not just the Lord of the earth. He's also the Lord of the storm. Give it to God. Invite the Prince of Peace inside your heart. Yes, Lord. Thank you, Jesus. You're the faithful God. You're the faithful God. Yes. Let the Lord bring you back. Ibalik ka ng Lord sa mga kamay niya. Baka minsan iniisip mo natutulog si Lord. Hindi ka niya pinapansin. He is sleeping. He's not concerned about it. But remember this. Jesus is in control. Come on. The Spirit of God is strengthening you right now. Revival is coming. He will gonna use you. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Huwag kang magpapigil. Huwag kang magpapigil sa pagsisell. Huwag kang magpapigil sa pag-reach out ng mga broken people, ng mga needy people. Never be stopped in healing for the people. Kahit may sakit ka, mag-pray ka para sa mga may sakit. Kung may trouble ka, mag-encourage ka ng mga may troubles. Kung may kakulangan ka, huwag kang magpapigil magbigay. Because revival is coming. Thank you, Lord. Yes, our God is the God of storm. Hallelujah. He is the one in control. Yes, Lord. Revival. Revival is coming. And in this pandemic, there will gonna be a great revival. In this pandemic, in this storm, there will gonna be a great revival. People will be coming to Jesus. Hallelujah! Maraming mapapalala. Maraming maliligtas through this storm. Never stop. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. And before we end, I would like to invite you to accept the Prince of Peace. Accept Jesus in your heart. Surrender any troubles, any worries that is bothering you right now, that is bothering your heart. And receive Jesus as the Lord and Savior of your life. Let's pray. Father God, thank you for such abundant love that you have given me, for the grace you have given me. Lord, forgive me from all my mistakes, from all my shortcomings, from all my sins. And wash me with your precious blood. And I accept you, Jesus, as my Lord and my Savior. Lord, I will follow you. I want to be in the will, in the center of your will. I trust you. I trust you in the middle of this storm. You will gonna bring me through.
you will gonna bring me through the other side. Thank you for the eternal life, and thank you for your forgiveness. And this is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Let's give him the best clap offering and praise. Yes, he is the Lord of all. Amen. Woo! Through the storm, there will gonna be a revival. Amen. Sige po, kanta-kanta tayong declaration that through this storm, there will gonna be a revival in your family. There will gonna be a revival in your school. There will gonna be a revival